Kaya lagi yung tatandaan na maglalagay kayo ng junction box para doon kayo mag-splice ng mga splicing nyo. So makikita nyo kada switch, nilalagyan natin ng box home run. May pinto, may switch sa likod nyan. May box doon, home run ulit yan. So, ito switch to. Lalagyan natin ng box yan. So, isa, dalawa, tatlo, apat na ilaw para doon sa isang switch. Okay lang magbaliktad sa switch, lalo na kung single or one gang lang ito. Mga Lodi. So, paano po tayo paano tayo mag-wiring nung para sa ilaw natin? So makikita nyo dito sa junction box, then meron doon. So ang panel ay doon sa side na yung mga lods. Dito sa junction box na to, kaya katulad dito, meron pa isa doon mga lods sa labas. So iyon yung pinakahuling junction box ng ilaw sa labas mga lods, nasa labas siya. So ito yung pangalawa sa huli. So ibig sabihin dito nakalagay yung wire ng home run na junction box doon sa huli mga lods. So ito yung mga lods, ito yung junction box sa huli. Ito yung galing dun sa junction box na yun na galing ng panel mga lods. So ito yung pinaka home run nya. So ito parehas home run to mga lods. Then ito ay yun mga lods. Yun. Papunta na ilaw yan. Then itong bumaba na to, isa na ito na bumaba. Ito naman ay switch. So single light, single switch mga lods. So kaya makikita nyo doon sa switch, dalawa lang yung wire. So switch yan, ilaw, home run galing panel, home run papunta dun sa last na junction box. So paano natin i-wire mga lodi? So makikita nyo may mga marking yun, may mga marking yung wire. So may naka-mark dyan na white to. So tinatandaan ko yan para mas madali kong ma-wiring yung yung mga wire. So kung ito yung home run natin, sa pagkakabitin ko na yan, kailangan madala yung power dun sa last junction box mga lods. So yun yung ng home run. So para madala niya yung power sa kada junction box. So from panel pumunta dyan sa junction box na yan. Then yung junction box pumunta dito mga lods. Shout out. Ayan. And papunta dito is yun yung home run mga lods. Yun yung trabaho ng home run. So pagkakabitin na natin dito sa amin, line to line ang dito. So line 1 line tong parehas may supply dito mga lodi. Line 1 line to. Ay mga lods. So line 1 ko is yung may marking, then yung wala is yun yung line 2 or yun yung pinaka neutral mga lods. Then another is switch and ilaw mga lods. So doon sa switch merong ito yung may marking ko mga lods. So yun yung magiging power ng ilaw mga lods. So ito yun. Kaya minamarkingan ko yan para mas madali kong mai-wiring agad yung mga yung mga wires natin. Mas madali natin i-terminate, i-splice. Then yung isa sa switch, ito yung switch mga lods, ito yung switch. So kailangan mo ng power sa switch. So idadali natin ito isang wire na to dun sa power 1, line 1. Mga lods, line 1. So, line 1, line 2 ng home run, doon ko nilagay yung line 1 na switch mga lods. So, isa lang yung bumababa na switch, line 1. Then, ilaw, ito yung ilaw. Ayan. So, nakakabit na yung line 1 nito doon sa switch. And then, pag switch mo, aakyat na dito sa isang wire na ito mga lods. Ito may marking na to. Aakyat dyan yung power. Then, pupunta doon sa line 1 ng ilaw. So ano magiging kulang nung ilaw? Ito, mayroon pa isang kulang na wire. So ano magiging kulang niya? Line 2. So ilalagay natin ito sa line 2 ng home run. Ito. Kaya mga lodi, ganyan lang yung ganyan lang yung pag-splice or pag-terminate ng mga ng mga wiring para sa ilaw mga lods. So i-ano ko na to, i-final ko na to. So mamaya pupuntahan na naman natin yon. So makikita niyo yung home run na galing dito, then yung home run na galing doon sa kabilang junction box. So mga lodi, na-splice na natin, higpitan na natin. So sa paghigpit, makikita niyo pag hinihigpitan ko, pumupulupot din to hanggang hindi ko tinitigil yung paghigpit ko nito hanggat dito pumupulupot mga lods yan. Makita niyo yan.
Then tsaka ko yan i-pigtail, babaliin ko. So ganyan ako magano. So plies yung ginagamit natin dito mga lods. Hindi kamay, hindi daliri. So plies yan. So may hawak lang akong camera. So yan mga lodi. So tetape na natin yan. Higpitan lang natin to ng plies. Pigayin natin to, then higpitan natin, then takpan na natin. Ay mga lodi, dito tayo sa pangatlong junction box galing home run mga lodi. Yun yung ginawa natin kanina na single switch, single light. So ito, ang switch yan ay, ang naka-prepare dito is tatlong load na switch mga lodi, 3 gang. Pero nagbago, sabi ko nga, naging dalawa na lang dito, isa center light, then isang pin light. So hindi na natin gagamitin isa, spare lang natin yung isa. Nandito yung pinakang home run. Then narito na rin yung yung splicing ng mga switch. Ayan yung mga ilaw mga lads. So kaya tinatapat ko yung junction box dun sa dun sa switch. So nasa yung switch yan, dun nakatapat yung junction box. So makikita nyo kada switch, nilalagyan natin ng box home run. May pinto, may switch sa likod niyan. May box dun, home run ulit yan. So ito switch to, lalagyan natin ng box yan. Doon na natin ilalagay mga. So alamin nyo muna ang katulad nito, isa, dalawa, then isa. So limang pipe. So alamin nyo muna kung ano yung pinanggalingan nun. So home run to, switch, ilaw, then ilaw. Ito ilaw, yan. Then ito home run to, papunta dun sa pang third na junction box. So ito power to. So ito power. So pag didikitin na natin tong power na to, yun ang una natin ginagawa. Kaya makikita nyo may mga marking siya ng line 1 ko, yung may marking na white. So kayo na bahala kung anong kulay na gusto nyo ilagay sa sa pag-marking nyo. So ginagawa ko yung home run, pinagkakabit ko na yan. So balatan ko muna ito mga lads. 2 hours later. Kaya mga lodi, so yung may puti na to, ito yung home run. And itong isa na to, ito yung home run na papunta doon sa pang third junction box. So pinagkabit na natin yan para hindi kayo malilito. Home run agad yung nyo, home run agad yung ipagkakabitin nyo. So ibig sabihin yung power doon sa junction box sa kabila is pupunta na yun dito sa junction box na to. Papunta naman doon sa kabilang junction box kasi magka-splice na sila. So ilaw natin ito, ilaw to, then ito yung switch. So dun sa ilaw, matik yung line to nyo or yung neutral nyo is pag kabitin nyo na yung mga lodi. Pagkakabitin nyo na itong walang itong walang marking ko, ito yung neutral ko mga lodi, or yung pinaka line to ko. So ito kaya mga lodi. So pagkakabitin nyo na agad yan, neutral na. So yung neutral na to, ito yung ilalagay natin sa neutral ng home run. Ayan mga lodi. Ayan. So ito yung ilalagay nyo sa neutral ng home run. Ayan mga lodi. So yung ilaw may mga neutral na yan. Naka-common yan. Common neutral yan. Common line to. Then makikita nyo naiwan yung may tape dun sa ilaw. So yan yung susupply ng switch mga lodi. So dun sa switch mayroong isang may marking ito. So ito yung line 1 natin. Ito yung ilalagay natin sa line 1 natin na power. Ito yung mga sa may marking na. So dyan natin ilalagay. So dun sa kabilang junction box mali ata yung inilagay ko ron. Kasi para sa ilaw ko nilagay yung yung may marking. Okay lang magbaliktad sa switch, lalo na kung single or 1 gang lang ito. So yung may marking yun yung pinaka line 1 ko. So kaya makita nyo lahat ng may marking dito magkakasama. So power line 1, power ng switch isa. So makita nyo may tatlong natira dun sa switch. Yung isa, sabi ko nga tugang na lang gagamitin dito. Yung isa wala na ito mga lods. Ito isa na to. So dalawang matitira, dalawa yung para sa ilaw. Ito mga lods, pang ilaw na ito. So pagkakabitin na natin yung switch, then ilaw. Itong isang switch, ito isang ilaw. Tugang kasi yan, tugang. Dalawang load na switch, dalawang load na ilaw. Ngayon wala napainala natin yung splice. So napigtail na natin yan, makita nyo ito. So
nakatupi yan. So yan yung magdadala doon sa ano, doon sa splicing natin, yung pagtupi natin ito, pag pigtail natin. So makita niyo yung may ito may white na to. So ito yung line 1 natin, ito yung line 2 or neutral natin. So makita nyo apat kasi may dalawang ilaw dito. Kaya dalawang neutral ng ilaw or dalawang light ng ilaw. Then yung dalawa is galing sa junction box 1 and galing sa junction box 3. So ito is junction box 3 ito mga. Then yung ilaw natin, ito makita nyo yung ilaw. So sinabi ko naman yung ano, ayan. So in-splice lang natin yan. So yung may marking na ilaw, so galing na switch. Yung may marking na ilaw ng isang switch number 2, light number 2 sa pin light. So galing na switch. Yung line, ito na yung mga lads. Yung line, galing sa line yan. Ay mga lads, ganyan lang kasimple yung ano. Ganyan lang kasimple yung pag-splice ng mga ilaw na 1 by 1 junction by junction box. Kaya lagi yung tatandaan na maglalagay kayo ng junction box para doon kayo mag-splice ng mga splicing nyo. Kaya naglalagay ng mga junction box. So yung mga lads, so punta natin yung junction box number 1 kasi yung may naka-terminate na ron. Papakita ko na lang sa inyo yung pinaka-wiring na. Ayun wala din. So dinagdagan natin na isa. Ito yung para sa pin light dito sa lugar na ito mga lods. Sa lugar na ito, sa may tapat ng pinto. So isa, dalawa, tatlo, apat na ilaw para dun sa isang switch. Yung isang switch niyan para sa center light. Kaya lods, so ganyan lang yun. Ganyan lang yung pag-wire ng sa mga ilaw and sa mga switches. Then yung sa pinakang circuit ng ilaw, yung power niya kung saan pupunta, kung saan galing. So yung power pala nito is sa baba ng galing mga lods. So hindi dun sa panel na tinuro ko. Hindi dun sa panel na yun. Ang panel niya, ang panel nun is para sa taas yung mga lods. Yung ilaw na nakahanda dito is galing sa baba yun. May circuit breaker sa baba. Yun yung gumagana ng circuit ngayon dito sa second floor. And yung outlet na second floor is dun din sa babang breaker mga lods. Kaya wala din. Yan yung panel dito sa baba. Nandito tayo sa sa baba. Ito yung garage. So yan yung pinakang panel. So yung nasa second floor na panel para sa third floor na yan. Para sa third floor na panel yan. Na circuits. Then yung ibang circuits like yung heater, yung aircon is dyan na rin kukunin. Dito sa second floor na tumalas. So yung malati, so kain muna tayo, break time. Kain muna tayo. So may mga dinagdag tayo na outlet. Dito lang natin kinuha. Ito. So naglagay tayo sa outlet dito. Dinagdag natin isang ito para sa outlet dito sa labas. Ang kulang na lang dito ay yung para sa AC. Dito raw mapapalagay yung condenser ng split type kung sakasakali. Dito natin lalagay. Doon tayo magbubutas. Pababa dito mga natin. So maglalagay tayo ng isang box ulit dyan na naka-embed box lang yung lilitaw. Parang ganito lang mga, parang ganyan lang. So bahala na yung magkakabit ng bahala na yung magkakabit nung cutout nun. So ang cutout kasi ng mga split type is na dun sa katabi ng condenser unit. So yung mga natin. So kaya muna tayo. So sa ngayon yan muna yung mga gawa natin. Si Utol, wala si Utol kaya ako lang mag-isa yung gumagawa ngayon.